Kwentong Bayan. Isa sa mga dahilan kung bakit napapahamak ang isang tao. Madalas tayong nanghuhusga sa kapwa, batay lamang sa mga nakikita natin. Pero dito sa ating kwento, ito ang tutulong sa atin upang pag-isipan ang mga bagay-bagay. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Roger. Taong 1962. Bayan ng Antique. Aling Ising, magandang umaga po. Wika ng mangangasong si Leon. Hay nako Leon, tigil-tigilan mo ko ha. Kung mangungutang ka na naman ng alak, parang awa mo na. Hayaan mo muna akong magkaroon ng swerteng buena mano. Ikaw na lang ang nakakaubos ng alak ko kakautang yan Kailan mo ba balak magbayad? Abay hindi ako nagtayo ng tindahan para lang sa kawang gawa. Tugon ni Aling Ising. Nag-iisang tendera sa baryo. Halos lahat ng mga residente doon pumupunta para bumili ng tingi-tinging pangkonsumo. Ang sakit mo naman po magsalita, Aling Ising. Magbabayad naman talaga ako Wala nga lang akong pera. At saka, hindi naman ako mangungutang ng alak. Baka may kape kayo dyan. Baka pwedeng makahingi. Hindi pa ako nag-aalmusal Wika ni Leon. Bagamat makulit at lasinggero, mabait na tao ang lalaki. Kahit na palagi itong sinisermonan ni Aling Ising, pero may malasakit pa din naman sa kanya ang tindera. Ay naka, makikialmusal ka lang pala. Alam mo Leon, hindi sa pangingialam Pero sana, itigil mo na ang paglalasing mo. Simula nang dumating ka dito, 3 taon na ang nakakalipas. Hindi pa yata kita nakitang hindi lasing. Bakit hindi mo abalahin ang sarili mo sa mga bagay na merong pakinabang? Sumama kang mag-isda sa mga kabaryo natin. O hindi kaya naman mag-ani ka ng palay. Marami diyang may-ari ng lupa na naghahanap ng mga trabador. Kung iaasa mo ang buhay sa pangangaso, paano kapag naubos ng hayop sa gubat? Siguradong magugutom ka. Tugon ni Aling Ising. 3 taon ng lasinggero si Leon. Umaasa ito sa mga huling mababangis na hayop sa gubat para sa pang-araw-araw na panggastos. Sa isang linggo, 2 beses siyang pumapasok sa kakahuyan para maghanap ng mga maibebentang hayop at karne. Roger, kanina ka pa nakatayo dyan mukhang tuwang-tuwa ka pa na sinisermonan ako ni Aling Ising Ang mabuti pa, bilhin mo nang dapat mong bilhin at umuwi ka sa inyo. Huwag ka masyadong nakikinig sa mga sermon ni Aling Ising. Maagang masisira yung araw mo. Wika ni Leon sa binatang si Roger. Natutuwa ang binata na pinapanood kung paanong sinisermonan ng matanda si Leon. Sinasamantala din niya ang pagkakataon na asarin ang kaibigang lasinggero. Ikaw naman kasi Kuya Leon, bakit hindi ka nalang magtubig? Pwede ka namang sumalok dyan sa may bukal Libre pa. Hayaan mo, minsan pag-iigib pa kita ng maiinom mo. Magsawa ka. Aaling Ising, pagbilan nga po ng asukal. Kinulang ako ng matamis para sa tsampuradong niluluto namin sa bahay. Wika ni Roger. Nakinig ka sa mga payo namin sa'yo, Leon. Kita mo si Roger binata na. Pero hindi ko nakikitang naglalasing. Abay ewan ko ba, pagsabihan mo nga yang si Leon. Turuan mo kung paano maging mabuting tao. Wika ni Aling Ising. Matapos maabutan ng kape si Leon, pumasok muna sandali sa tahanan si Aling Ising. Tila tumaas ang dugo niya sa paninermon. Habang si Leon naman, blanko lang ang muka na tila malalim ang iniisip. Kuya Leon, ang mabuti pa.
Samahan mo na lang ako sa bahay. Doon ka na mag-almusal. Medyo marami yung ginawa kong tiyemporado. Sayang kung hindi mo ubos. Wika ni Roger sa kaibigan. Magkasabay naman silang nagpunta sa tahanan ng binata. Si Roger ay pangalawa sa 3 magkakapatid. Parehong sa gobyerno nagtatrabaho ang mga magulang. Madalas sila lang magkakapatid ang naroon sa tahanan. May kakaibang libangan si Roger. Maganap at mangolekta ng mga mutya. Pati na rin anting-anting na kaloob ng kalikasan. Sa kasalukuyan, meron siyang tangan na tagabulag. Pinaniniwala ang may kakayahang itago ang presensya ng may tangan. Ang isa naman ay agsam. Isang uri ng baging. Napakabisang pangtaboy at pangontra sa mga masasamang elemento at nilalang. Natutunan niya ang paghahanap nito mula sa lolo niyang sumakabilang buhay na. Aba, ang bango ng tiyemporado Dito pa lang sa labas ng bahay, naaamoy ko na. Roger, wag mo kalimutang ipagbalot ako niyan Wika ni Leon. Maya-maya napadaan si Mang Gaston. May katandaan na ito. Lagpas 50 na pero hindi mo makikitaan ng kahinaan sa katawan. Tuwid pa ako maglakad at napakakisig ng tindig. Si Mang Gaston ay kilalang antingero sa bayan. Hindi lamang ito kilala sa baryo, kung hindi maging sa mga kalapit na pamayanan. Kumalat ang balitang nakapatay ito ng aswang kahit mag-isa lang. Hindi malilimutan ng mga residente ang partikular na araw na iyon, kung papaano dinala ni Mang Gaston sa sentro ng pamayanan ang ulo ng 2 aswang. Doon nagsimula ang mga tao na igalang ang matanda. Ang aga mo yatang natapos sa paglalasing, Leon. Mabuti naman. Hindi ka na naging pulutan ni Aling Ising. Ikaw ang paboritong biktima ng matandang yun Biro ni Mang Gaston. Nako, nahuli ka na, Mang Gaston. Kanina pa ako sinabon tapos binanlawan ng matanda. Mabuti na nga lang dumating si Roger. Kung hindi, baka duguan na ang tenga ko sa sermon. Ewan ko ba? Parang may kakaibang mutsayan si Aling Ising. Hindi napapagod sa paninermon. Hindi napapagod sa pagtatalak kada umaga. Tugon ni Leon. Magandang umaga po, Mang Gaston. Nariyan po pala kayo. Ang mabuti pa ho, sabayan niyo na po kaming mag-almusal. May tiyemporado dito at saka tuyo. Hali po kayo. Wika ni Roger. Likas na mabait at matulungin si Roger. Para sa kanya parte na ng pamilya ang sino mang pumupunta ng tahanan para makipagkwentuhan at magmeryenda man lang. Matagal ng residente ng baryong ito ang biyasang antingero na si Mang Gaston. Simula pa na magkaisip, doon na nakatira ang kamag-anakan niya. Ito marahil ang dahilan kung bakit bihira ang mga aswang na nanggagambala sa lugar. Roger, iyo. Maiba pala ako. Kung maaari, huwag ka munang pupunta sa gubat sa susunod na 5 araw. Kahapon habang naglalakad ako, nakakita ako ng mga marka ng aswang. Mukhang naghahanap sila ng makakain Mahirap nang matsyempuhan ka. Maisabay ka pa sa hapunan nila. Itigil mo na muna ang paghanap ng mga mutya. Pero huwag kang mag-alala. Sasabihan naman kita kapag maayos na uli at ligtas na ang kagubatan para sa'yo. Malinaw ba? Paalala ni Mang Gaston. Kasama sa responsibilidad ni Mang Gaston na panatiliing nababantayan ang kilos sa loob ng kakawyan. Kung sakaling may ibang napapansin, kaagad niya itong ipagbibigay alam sa kapitan para malaman kaagad ng mga residente na mapanganib sa loob ng masukal na gubat. Ano po ba ang palagay niyo? Napadaan lang ba sila o mga hayop dito ang punterya nila? Kapag nagkataon po, malaking problema kung mauubos sa mga hayop sa gubat. Wika ni Roger.
Sa pagkakaintindi ng binata kay Mang Gaston, kung maraming bakas ng aswang sa kakahuyan, maaaring ilang araw na itong naroon at madami nang nakuha sa gubat. May mga naihanda na akong patibong sa gubat. Pero kailangan nyo pa rin ng iba yung pag-iingat kung sakaling mapadpad sila dito sa atin. Ikaw naman, Leon, itigil mo na muna ang paangaso mo. Huwag ka na muna makipag-agawan sa mga aswang. Baka madali ka pa nila. Ang mabuti pa, sa dagat ka muna mangisda. Siguradong marami kang mahuhuli doon. Wika ni Mang Gaston. Bagamat pabiro ang tono, seryoso si Mang Gaston pagdating naman sa pagbabawal sa mga residente na pumunta ng gubat. Tumangulang si Leon sa mga babala ni Mang Gaston. Subalit sa isip niya, uunahin niya ba ang takot kaysa sa kalam ng sikmura at tawag ng alak? Roger, bilang may kaalaman sa tangan, aasahan ko na kung sakaling kailanganin ko ang tulong mo, matutulungan mo ako sa paglaban sa mga aswang. Malakas ang kutob ko na hindi basta aswang ang mga ito. Mukhang isang grupo sila na kung gumalaw, siguradong napaka-organisado. Sa tanang buhay ko, hindi pa ako nakakaharap ng mga ganitong aswang. Wika ni Mang Gaston. Nakikita ni Roger ang pangamba sa mukha ng matanda. Alam niya na hindi ito nagbibiro sa mga sinabi. At kung magkaganon man, nasa peligro ang baryo sa banta ng aswang. Makakaasa po kayo sa tulong ko. Sa abot ng makakaya. Gagamitin ko ang lahat ng mga natutunan ko kay Lolo. Tugon ni Roger. Matapos ang pag-uusap ng dalawang antingero, naiwang mag-isa si Roger. Pinagmamasdan niya ang dalawang tangan na nasa kanya. Alam niya na may hinang uri lang ito kung antas ng kakayahan ang pagbabasihan. Isa pa, bagito pa lamang siya sa larangan ng mutya at anting-anting. Kaya wala pa siyang kakayahan na palabasin ang buong potensyal ng mga gamit. Kung nandito lang sana si Lolo, siguro hindi ka gaanong mahihirapan Mang Gaston na tugisin ang mga salot na aswang na. Wika ni Roger. Matapos noon pumasok na sa tahanan ng binata. Magpapahinga ito. Irereserba ang lakas kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Pero hindi mapalagay ang diwa ni Roger. Kaya gamit ang tagabulag naglakad ito sa baryo. Dati pa man, nakaugalian niya ito kapag hirap siyang makatulog. Gamit ang tangan, malaya siyang makagala sa baryo tuwing gabi nang walang sumisita o nangingialam sa kanya. Habang naglalakad, sinisipat ng binata ang mga kapunuan sa pagbabakasakaling makakita ng nilalang. Hanggang sa naagaw ang atensyon niya nang makita ang kaibigang si Leon. Naroon ito, walang pangambang naglalakad sa tahimik at madilim na daan. Dahil sa labis na pagkabagot, wala pa itong balak na umuwi. Dahil mag-isa lang naman siya sa tinutuluyan, hawak nito ang lahat ng oras para gawin kung anumang naisin. Kasalukuyan namang nagliligpit na doon si Aling Ising. Sinasarado na ang tindahan. O Leon, bakit nasa labas ka pa? Anong oras na? Nalimutan mo ba yung sinabi ng kapitan? O wala ka talagang pakialam? Umuwi ka na. Mamaya, ikaw pang mabiktima ng gumagalang aswang. Naku, kawawa sa'yo mga yon. Wala ka na yatang lamang loob Natunaw na kakainom mo ng alak. Wika ni Aling Ising. Ngumiti na lamang si Leon at nagpatuloy sa paglalakad. Naisipan nitong magpahangin at sumaglit sa kakawyan. Sinubukan namang sumunod ni Roger. Ay nako, nababaliw na talaga to si Kuya Leon. Anong gagawin mo dyan sa kakawyan ng gantong oras? Mukhang hinahanap mo talaga si kamatayan
Wika ni Roger sa sarili. Nais ng binata na pigilan ang kaibigan. Pero may bahagi sa isipan niya na nagsasabi, hayaan lang ito at magpatuloy sa pagsunod. Nasa pasukan sila ng kakawyan. Doon huminto si Leon at lumanghap ng sariwang hangin. Ayos. Wala nang sasarap pa sa ganitong simoy. Ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap mangaso. Wika ni Leon. Tahimik na pinagmasdan ni Roger ang kaibigan na tila labis ang kasiyahang nararamdaman. Hindi naman maunawaan ni Roger kung ano ang dahilan nito. Ilang minutong walang kibo si Roger. Sa oras na gumawa siya ng kahit anong ingay, malalaman ng kaibigan na naroon siya. Bigla namang napalingon ng dalawa. May aninong lumundag mula sa punong nasa likod ni Roger, papasok sa masukal na gubat. Nang muling lingunin ni Roger ang kaibigan, wala na ito sa kinakatayuan. San ba yung nagpunta? Segundo lang na inalis ko yung tingin sa kanya. Hindi kaya natangay na siya ng aswang? Wika ni Roger sa sarili. Balak pa sana niyang pasukin ng kakawyan dahil sa pag-aalala kay Leon. Pero biglang dumating si Mang Gaston. Bata, ang mabuti pa umuwi ka na. Hindi ito lugar pasyalan. Nasa lubong ko si Leon. Alam ko nag-aalala ka lang sa kaibigan mo. Pero hayaan mo na siya. Matanda na rin yon, baka ikapahamak mo pa ang sobrang pag-aalala sa ibang tao. Wika ni Mang Gaston. May kakayahan po pala kayong makita ko? Kahit meron akong sa bulag, Mang Gaston? Tanong ni Roger na may pagkamangha sa matanda. Nagagawa ko lamang ito dahil mas mataas ang antas ng karunungan ko kumpara sa gamit mo. Kaya walang bisa yan sa akin. Bueno, umuwi ka na. Malalim na ang gabi. Huwag tayo magpadalos-dalos sa mga kilos natin. Tugon ni Mang Gaston. Sumunod naman ito kay Mang Gaston. Umuwi na siya ng tahanan. Bagaman kinumpirma na ni Mang Gaston na naglakad na pauwi si Leon. Napapaisip pa din ito kung ano yung nilalang na nakita niya sa kakawyan. Sa labis na pag-iisip, hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Nang sumunod na araw, nagising siya sa ingay ng mga tao sa labas ng bakuran. Dahil kakagising lang, hindi maintindihan ang pinag-uusapan ng mga ito. Ano ba naman yan, no? Ang aga-aga. Ang ingay ng mga kabaryo natin. May sabong po ba? Tanong ni Roger sa ama. Walang sabong, anak. May natagpo ang bangkay ng hinihinalang aswang dyan sa labas ng bakura natin. Mukhang lahi na mga gabunan ng pinagmulan ayon kay Mang Gaston. Pero ang ipinagtataka niya, kung bakit nandito, kung sinong may gawa sa pagpatay sa aswang. Napakaraming tama sa iba't ibang parte ng katawan. Hinala ni Mang Gaston, baka kauri niya rin ang nakainkwentro. Maaring nagkairingan sa teritoryo. Tugon ng ama. Sinubukang silipin ni Roger ang bangkay ng aswang. Nasaksiyan niya mismo ang pinsalang natamo ng nilalang. Malamang kapwa aswang nga ang nakasagupa. Hindi tao eh. Hindi taong may gawa niyan. Masyadong brutal. Ang mabuti pa ho, pagtulungan na nating alisin sa tapat ng bakuran. Wika ni Roger. Bukod sa dami ng nakikiusyoso, nangangamoy na din ang baho ng nilalang. Ang mabuti mga kasama, sunugin na natin ang katawan ng aswang bago pa man ito maging mapanganib sa atin. Sa oras na mabulok ang laman at nalanghap ng taong bayan, siguradong may epekto yan. Tugon ni Mang Gaston. Sa paunguna ni Mang Gaston, dinala nila sa bakanting lote ang katawan at doon sinunog hanggang sa maabo.
Roger anak, huwag ka muna masyadong lalabas ng bahay lalo na tuwing gabi ha. Mabuti na lang, nakauwi ka na bago pa maglaban yung mga aswang. Kung nahuli ka pa ng dating, baka pati ikaw pinaglalamayan na. Wika ng ama. Huwag po kayong mag-alala, tay. Nag-iingat naman po ko eh. At isa pa, umaalalay lang naman ako sa mga gawain ni Mang Gaston. Tugon ng binata. Papasok na sila ng tahanan para mag-almusal. Biglang may tumawag sa kanila mula sa likuran. Nang tignan ni Roger, isa itong matandang lalaki. Tila nawawala. Nanghingi ng makakain at maiinom. Magandang araw po, Tang. Naliligaw po ba kayo? Eto ho, kumain muna kayo at uminom. Pagpasensyaan nyo na po. Hindi ko po kayo maiimbitahan sa loob ng bahay eh. Marami pong kalat. Wika ng ama. Maraming salamat ho sa maiinom at pagkain. Gusto ko lang sanang makibalita tungkol sa mga narinig kong kwentuhan sa natagpo ang patay na aswang dito sa inyo. Nakita niyo ba kung sino ang magiting na bayaning nakapatay sa aswang? Tanong ng matanda. Seryoso ang itsura nito. Kagad namang sumagot ang ama na wala silang nakita o naramdaman man lang na kaguluhan sa lugar. Dagdag pa ng ama, wala silang nakita na kaduda-dudang tao sa maghapon. Muling nagsalita ang matanda at nagpaalam, kasabay ng pagpapasalamat sa pagkain at inumin. O papano? Kailangan ko na magpaalam. Malayo pa ang lalakarin ko. Muling wika ng matanda. Hindi na muli itong lumingon sa kanila at nagpatuloy lang sa paglalakad. Habang si Roger naman, sinundan lang ng tingin ang matandang estranghero. Tila namalikmata si Roger at inakalang lumingon ito sa kanya. Kawawa naman yung matanda oh. Mukhang ilang araw nang walang kain. Nasaan kaya yung pamilya niyan? Wika ng ama habang naglalakad pabalik sa pag. Tay, ano po bang sabi ng matanda sa inyo? Anong sadya niya dito sa baryo natin? Tanong ni Roger. Hindi naman niya masyadong narinig ang usapan ng dalawa. Nangingi lang naman ng makakain. Nagtanong din siya tungkol sa natagpo ang aswang dito sa atin. Gustong malaman kung nakita ba daw natin kung paano pinatay at saka kung sinong may gawa doon. Tanong ng ama. Dahil sa narinig, nagtaka si Roger kung bakit naging interesado ang matanda sa nangyaring pagpaslang sa aswang. Maaaring may ugnayan ng matandang yun sa aswang. O hindi kaya, siya mismo ang pumatay. At isa pa, ngayon ko lang nakita yung matandang yun dito eh. Siguro mas mainam kung malalaman to ni Mang Gaston. Baka sakaling makatulong sa kanya. Wika ni Roger sa sarili. Matapos mag-almusal, kagad na itong nagpaalam sa magulang at sinubukan niyang hanapin si Mang Gaston. Madalas niya itong makita sa kubo bago pumasok sa kakawyan. Abandonado na ito. Tila ginawa na lang na pahingahan ng mga pumupunta sa kakawyan. Pero ng araw na yun, wala si Mang Gaston sa kubo at tahimik ang paligid. Napaisip si Roger kung nasa loob ba ng gubat ang antingero. Pero imbis na si Mang Gaston ang makita, naroon at naglalakad ang kaibigang si Leon. May dalang baboy ramo sa balikat at iilang ibon sa kamay. Oh, ang aga mo yatang maglakad dito, Roger. Baka sipunin ka sa amog, ha? Wika ni Leon. Akala ko ba naintindihan mo yung bili ni Mang Gaston? Di ba sinabi niyang bawal na munang pumasok dito? Paano kung ikaw yung natsyempohan ng aswang? Anong gagawin mo? Ha?
Tanong ni Roger. Ano ka ba naman? Sumaglit lang naman ako sa gubat eh. Alangan naman tisin ko yung gutom ko at isa pa. Sinisigil na ako ni Aling Ising sa utang ko. Mabuti na lang nakatsamba ako ng baboy ramo. At saka, malaki ang kikitain ko dito. Ito oh. Sa'yo na lang tong 2 pato. Mainam yan na sabawan at adobo. Bigyan mo ako kung sakaling maluto na ha. Sige na, dadalhin ko pa to sa merkado eh. Tugon ni Leon. Inilapag niya ang 2 nakataling pato sa harapan ni Roger. Naglakad na muli papasok ng baryo. Napakamot na lamang ng ulo si Roger. Tila walang pakialam si Leon sa mga aswang at sa peligrong dala nito. Sinubukan ni Roger na pumasok sa kakawyan. Balak niya sanang silipin ang bukana. Nagbabaka sakaling naroon lang si Mang Gaston. Oo nga pala, nawala sa isip ko. Kasama niya pala yung taong bayan na nagsunog ng aswang. Mukhang nandun pa rin sila sa bakanting lote. Ang mabuti pa, dalhin ko na nga muna tong mga patos sa bahay nang mailuto na nila tatay. Wika ni Roger sa sarili. Nang maihatid ang mga pato, kagad na itong pumunta sa bakanting lote. Malayo pa lang nakita niya na ang usok mula sa mga nakatambak na sanga, pati na rin sa dahon ng nyug. Alam niyang nasa loob nun ang aswang. Pero nang lumingon siya sa kaliwa, nakita niyang naroon yung matanda na nanghingi ng pagkain sa kanila kanina. Tahimik lang itong nakamasid sa mga tao at sa nagliliyab na katawan ng aswang. Nakita niyang nakasarado ang mga kamao nito. Nagkikiskisan ang mga ngipin ng dahil sa galit. Pero nang tawagin siya ni Mang Gaston, sa isang iglap biglang nawala yung matanda nang tignan niya muli ang kinaroroonan nito. Oh, anong nangyari sa'yo? Mukhang nakakita ka ng aswang ah. Ayos ka lang ba? Tanong ni Mang Gaston. Ayos lang ho ako. Nga pala, nandito ako para sabihin po sa inyo, may matandang dumaan kanina sa bahay eh. Nagtatanong tungkol sa napaslang na aswang at kung nakita daw ba namin kung sinong pumatay. Hindi ko po alam kung nagkataon lang pero kanina, nakatayo lang yung matanda sa puno ng nyog. Nung nalingat ako sandali, bigla naman pong nawala. Tugon ni Roger. Ganun ba? Nakakapagtaka. Wala pa namang ibang nakakaalam tungkol sa namatay na aswang maliban sa mga taong nandito. Mukhang napasok na tayo ng mga salot. Maging alisto ka, Roger. Hindi ko nararamdaman ang presensyang sinasabi mong matanda. Kung totoong mula ito sa pangkat ng aswang, mukhang mahihirapan tayo. Ang ibig sabihin, mas mataas ang antas ng kakayahan niya kumpara sa akin. Wika ni Mang Gaston habang nakakunot ang noo. Nauna nang umuwi si Roger habang si Mang Gaston naman napagpa siyang pumunta sa kakawyan para subukan kung may makikita ba siyang bagay o kaalaman na makakatulong sa kanila sa pagtukoy ng kinaroroonan ng mga aswang sa gubat. Nang makauwi ng tahanan ang binata. Tay, nandito na po ako. Galing ako sa bakanting lote. Kakatapos lang nilang sunugin yung bangkay ng aswang eh. Kumusta po yung ulam natin? Ay, pagtabi niyo po ako kahit isang manok ha. Nangingi si Kuya Leon eh kapag naluto na. Isasaglit ko po sa bahay niya. Wika ni Roger. Nang matapos ang pagluluto, kagad namang nagbalot ang binata at pumunta sa tahanan ng kaibigan. Nakita niya ito habang binabalatan ang nahuling baboy at nag-uumpisa ng tadtarin. Kuya Leon, akala ko ba sa merkado mo yan idederecho? O ito na yung hinihingi mong adobong pato. Ang mabuti pa, kainin mo na bago lumamig. Sinamahan ko na ng kanin. Alam ko namang hindi ka nagsasaing eh. Wika ni Roger.
Nako, maraming salamat dito ah. Ang bait mo talaga. Wala kasing gustong kumuha ng baboy, baka daw mahawa sila sa aswang sa gubat. Kaya naisipan ko na lang ibilad at saka gawing tapa para makatipid ako sa pang-araw-araw na pagkain. Kung ayaw nila sa baboy ko, edi ako na lang ang kakain. Saka iniyaw ko na din yung patong dala ko. Alak na lang ang kulang. Ano, inom tayo? Tugon ni Leon. Hindi naman masisisi ng binata ang mga tao sa lugar. Takot ang mga ito sa aswang. Labis din ang pag-iingat upang hindi mahawaan. Isa pa, sa laki ba naman ng baboy ramo na bitbit ni Leon, talagang mapagkakamalang aswang ito na nagpapanggap na baboy lamang. Basta kuya, huwag ka nang babalik dun sa gubat. Para na din sa kaligtasan mo. Mauna na po ako. May pinapabili pa sa akin eh. Muling wika ni Roger. Kagad namang umalis si Roger. Pero habang binabagtas ang daan papunta sa palengke, muli niyang nakita yung matanda. Pero sa pagkakataong ito, sa kanya nakatitig habang nakaupo sa gilid ng daan. Hindi naman ito kumibo at nagsalita. Nakatitig lang ito kay Roger hanggang sa malampasan ng binata. Biglang nagsalita ang matanda. Napakaganda ng buwan. Masarap maglakad sa bayan at maghanap ng makakain. Wika ng matanda. Naisip ni Roger na maaaring gutom lang ito at naghahanap lang ng makakain. Pero nangilabot siya sa mga narinig. Tila iba ang pumasok sa isipan. Mga larawan ng patayan, biktima ng aswang. Ito ang nakikita sa isipan na maaaring gawin ng matanda. Ganun pa man, itinuon na lang ni Roger ang atensyon sa paglalakad, sa pag-alala ng mga bagay na ibinili ng ama. Hapon bandang 5:00 nang pumunta si Leon kila Roger. Magandang hapon po. Nandyan po ba si Roger? Eto nga pala yung lalagyan ng adobo kanina. Maraming salamat po ah. Wika ni Leon. Hindi pa siya bumabalik mula kanina. Inutusan ko lang sa palengke, baka nahirapang maghanap ng mga sangkap para sa gagawin kong kakanin. Pero maya-maya lang, andyan na yon. Ang mabuti pa, antayin mo na lang dito. Ano bang sadya mo sa kanya? Tanong ng ama. Wala naman po. Natanong ko lang kung nakauwi na siya. Sige po, mauuna na ako ah. May mga gagawin pa ako sa bahay eh. Pakisabi na lang po kay Roger, salamat po uli. Wika ni Leon. Mabilis itong umalis at habang naglalakad, nakasabay niya si Mang Gaston na tila nagmamadali. Mang Gaston, saan na ang punta nyo? Mukhang nagmamadali kayo ah. Tanong ni Leon. Nasa peligro ang buhay ni Roger. Siya ang pinagbibintangan ng mga aswang na pumatay sa kalahi nila. Bukod sa natagpuan sa tapat ng bakuran yung bangkay, natukoy ng mga aswang ang tangan ni Roger. Nasa panganib ngayon ang buhay niya. Ang mabuti pa, tawagin mo mga kalalakihan sa baryo. Sabihin mo maganda. Sasalubungin ko si Roger. Siguradong merong nag-aabang sa kanya. Wika ni Mang Gaston. Nag-alala ang matanda dahil unti-unti nang dumidilim ang paligid. Samantala, punta tayo sa lugar ni Roger. Ang hirap palang hanapin ang mga sangkap na to. Gaano kaya kasarap yung gagawing kakanin ni tatay? Iniisip ko palang naglalaway na ako eh. Ang mabuti pa, bilisan ko na nga umuwi, maggagabi na. Kung hindi lang sana ako binangga ng batang yun sa bayan. Kanina pa sana ako nasa bahay. Wika ni Roger sa sarili. Hindi inaasahan ng binata. Habang naglalakad pa uwi kanina, may bata na tila ba sinadyang banggain siya. Nagkandahulog ang mga dala niya at kinailangan pang bumili ng iba pang sangkap.
6 na ng gabi. Tuluyan ng nilamon ng dilim ang kapaligiran. Naglalakad pa rin si Roger. Kaunting ilaw ng buwan ang nagsisilbing liwanag sa buwan. Nakarinig siya ng mga yabag na tila nakasunod sa kanya. Nasa mga gilid lang ito ng kalsada. Dito siya nagsimulang magkarga ng sabulag. Itatago niya na ang presensya sa mga nilalang. Inikot niya ang tingin sa lugar. Sinubukang tignan kung saan nanggagaling ang mga yabag. 3 lugar ang pinagmumulan. Indikasyon na hindi nag-iisa ang nilalang na naroon. Bagyang napanatag naman ang loob ni Roger. Alam niyang aktibo ang sabulag kaya ligtas siyang makakalampas sa daanang iyon nang hindi napapansin ng mga ito. Naglakad pa ang binata. Nagulat ito nang makarinig ng boses sa unahan. May figura ng tao na nakaharang sa kanya. Sa ordinaryong aswang lang gagana ang pagtatago mo. Ikinalulungkot ko, pero wala yang bisa sa katulad ko. Wika ng nilalang. Bagamat madilim, kita niya ang tikas ng katawan nito. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Tanong ni Roger. Pwede mo akong tawaging Alfonso. Kapatid ng pinatay mong aswang. Hindi ako makapaniwalang natalo mo ang kapatid ko sa ganyang antas ng kakayahan. Siguro may pandaraya kang ginawa para malin lang ang kawawa kong kapatid. Malas mo lang. Mas mataas ang karunungan ko sa kanya. Tugon ni Alfonso. Sinugod niya ang binata. Malalim na sugat sa braso ang natamo ni Roger, kaya nabitawan niya ang mga pinamili. Teka, sandali lang, nagkakamali ka. Hindi akong pumatay sa kapatid mo. Pero sigurado namang hindi ka makikinig sa akin eh. Kaya kailangan kitang labanan. Wika ni Roger. Masyado kang mahina para mapatay ang kapatid ko. Sabihin mo sa akin, sino ang kasama mo ng gabing yon? Hindi ako maniniwalang ikaw lang ang nakapatay sa kanya. Siya ang pangalawa sa pinakamalakas sa baryo namin. Muling wika ni Alfonso. Balak sana nitong sugurin ang dugoang si Roger. Pero bigla itong tumilapon dahil sa malakas sa suntok na mula kay Mang Gaston. Mutya ng kalabaw, Mang Gaston. Nagtatangan ka pala ng ganyang kalakas sa mutya. Kaya naman pala hindi ka nasasaktan ng mga nakalaban mong aswang. Wika ni Roger. Hindi ito ang oras para mamangha, bata. Ayusin mo ang sarili mo. Hindi basta aswang ang nasa harapan natin. Hawakan mo ang 2 kampilan. Hindi niya iniinda ang suntok ko. Yan ang gagamitin natin. Tugon ni Mang Gaston. Nang tignan ni Roger si Alfonso, tama ang sinabi ni Mang Gaston. Pinagpaglang nito ang alikabok sa katawan at tumawa. Sabi ko na nga ba malabong siya ang pumatay sa kapatid ko. Kung gayon ikaw na mismo ang lumapit sa akin, ang tunay na may tangan, hindi na ako mahihirapang hanapin ka. Wika ni Alfonso. Muling sumugod ang aswang pero sa pagkakataong iyon, mas matalas na ang kuko nito at humaba na ang mga pangil. Kapag sinabi ko, humiga ka sa lapag, subukan mong ibaon ang 2 kampilan sa katawan niya. Muling wika ni Mang Gaston. Madali namang nasalo ni Roger ang kakaibang patalim. Tila nagliliwanag pa ito sa pagtama ng buwan. Tumalon si Alfonso. Mabilis itong lumapit sa matanda at nais siyang patayin kagad. Pero halos ilang pulgada na lang ang layo niya sa antingero. Biglang naglaho si Mang Gaston. Napalihis si Alfonso habang hinahanap ang antingero. Hindi niya napansin ang pwesto ni Roger.
Na kay Mang Gaston ang atensyon niya. Buong puwersang ibinaon ni Roger ang 2 kampilan sa katawan nito. Tumagos ang talim ng sandata sa katawan. Sinasabi ko na nga ba Isang gabunan. sa lahi nyo lang epektibo ang sinumpang patalim na yan. Pakiramdaman mo ang lason habang papunta sa puso mo. Wika ni Mang Gaston. Nilapitan nito ang nangihinang aswang. Pero mula sa hindi matukoy na direksyon, biglang tinamaan ng matalim na bagay ang 2 binti ng matanda. Nawala ang pandama ng mga paa. Bumagsak ito sa lupa. Magmadali ka, tumakas ka na. Sabihin mo ang nangyari sa mga kabaryo natin. Hindi basta aswang ang karap natin. Wika ni Mang Gaston. Hindi malaman kung ano ang nangyari. Nawala sa wisyo ang binata at hindi maigalaw ang katawan dahil sa sobrang takot. Hindi siya makapaniwala sa mga naganap. Maging si Alfonso, nagawa ng maikilos at mapahilom ang sugat. Kamunti ka na ako dun Malamang, yan din ang ginamit yung pampatay sa kapatid ko. Malas nyo. Kasama ko ang pinuno. Wika ng aswang. Mula sa madilim na bahagi ng kakawyan, lumabas ang isang matanda habang nagbibitaw ng orasyon. Ito ang matandang palaging nakikita ni Roger. Magandang sinag ng buwan. Masarap mamasyal sa bayan. Kumain ng mga taga-baryo. Ako si Sator. Ang mabuti pa, tapusin na natin to. Nang matikman ko ang laman ng pakialamerong antingero. Uumpisan ko sa'yo, tanda. Mukhang masarap ang karne mo. Gamit ang karunungan, naging lantang gulay si Mang Gaston at hindi magawang makagalaw. Maging ang pagsasalita, nanginginig ang boses nito. Mang Gaston, bumangon po kayo. Kailangan po nating tumakas. Mamamatay po tayo dito. Wika ni Roger. Pilit niyang pinagtibay ang kalooban sa gitna ng kapahamakan. Kaso nga lang si Mang Roger, tila tanggap na ang kamatayan. Ang gandang panahon para mga aso, no? Akalain mo, 2 mukhang aso pa'y makikita ko dito. Mukhang pumapanig sa akin ng swerte Wika ni Leon. Lilingon pa sana si Alfonso, pero bigla na lang gumulong ang ulo nito sa lupa. Hawak na ni Leon ang 2 kampilan. Nagulat si Roger kung ano ang ginagawa ng kaibigan sa lugar. Sino mag-aakalang nandito ang tanyag na manunugis ng aswang? Si Leon, ang dalubhasang antingero. Sinasabi ko na nga ba hindi normal ang pagkamatay ng apo ko. Wika ni Satur. Nagulat si Roger kung bakit kilala ito ng aswang. Nagbitaw ng mga orasyon si Satur papunta kay Leon. Pero tila hangin lang ito na dumadampi sa katawan ni Leon. Hindi siya tinatablan. Tangan niya ang mataas na uri ng tagaliwas at kabal. May sagradong basbas mula sa mga diwata. Napaatras si Satur. Ito na ang pinakamalakas na orasyon na alam niya. Pero hindi man lang naramdaman ni Leon. Mukhang mas mahal ang presyo mo, tanda kaysa dito sa tuta mong gabunan. Mas magandang ikaw yung mapatay ko. Ang tagal ko na kayong inaantay. Wika ni Leon. Kagad na sumugod sa matanda. Balak pa sana nitong tumakas sa kakawyan. Ibinaon ni Leon ang 2 kampilan. Humandusay sa lupa si Satur at ginilitan niya ng leeg. Ayos. Mukhang ayos yung presyo nito Gagamitin kong pambayad kay Aling Ising. Kaso matatakot yun. Roger, kaya mo bang tumayo ang mabuti pa? Akain mo si Mang Gaston pauwi sa baryo. Ako nang bahala dito.
Wika ni Leon. Itinago niya ang ulo ng 2 aswang. Dinampot ang mga nagkalat na pinamili ni Roger. Sabay yaya sa nakatulalang si Roger. Eto naman oh, pinapaalis ko tapos nakatulala lang. Wala kang nakita, Roger ah. Lasinggero lang ako. Kayong dalawa ni Mang Gaston na magkasama. Maasahan ko ba yan? Sikreto natin to ah. Wika ni Leon. Naisip ni Roger marahil yon ang dahilan kung bakit walang nakakaalam sa totoong pagkatao ni Leon. Sa lahat ng ginagawa niya, pilit niyang itinatago ang tunay na katauhan. Matapos ng gabing iyon, kinaumagahan umalis na si Leon sa bayan. Naroon naman si Mang Gaston sa tahanan ni Roger. Ginagamot ng ina ang pinsala sa binti ng matanda. Sa pinto naman ni Aling Ising, isang sobre ang iniwan doon. May lamang pera, kasama ng liham ng pagpapasalamat ni Leon. Magmula noon, hindi na muli pang nakita si Leon sa lugar. Habang buhay namang tumatak sa isipan ni Roger, ang inaakala niyang lasinggero, isa palang dalubhasang manunugis ng aswang. Isang mataas na uri na dalubhasang antinghero. Kwentong Bayan.